Isipin nyo mabuti maging senaryo niyan. Bayan, mag-isip tayo. Kung gusto nyong lumubog talagang bansa natin, then subit, maibuto ninyo. Hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang sorry pero I know, ewan ko, binigyan ako ng discernment ng Panginoon na gano'n ang ano ko. Pero hindi malayo na magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Ano ko ba siya sa Maniwala kayo sa akin, ang pagsisisi, lagi kong sinasabing nasa huli. Oh, mark my word. Kung yan talaga ang gusto niyong bayan, kung yan ang gusto ninyo, sige, gawin ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law ulit. Sige, kung yan ang gusto ninyo, then iboto ninyo. At pagdating sa at the end of the day, kayo rin, ang sarili ninyo ang sisihin ninyo. Yan ang ano ko, hindi wala akong personal na galit sa mga Marcos, pero tinitingnan ko lang yung kapakanan ng bansa natin, kapakanan ng bawat Pilipino. Tingnan nyo lang senaryo na to, kung hindi nyo napapansin, baka na-overlook ninyo. Tingnan nyo, sino bang nangunguna sa ano ngayon? Sa survey na yan. Okay, sabi nila, malakas si Bongbong. Ganon. Reality, kumbaga sa isip ng tao, patapos na ang term ni Presidente Duterte. Kilala natin si Duterte na against illegal drugs. War against illegal drugs. Nandyan. Patapos na yung term niya. Tingnan nyo yung mga pusher dyan, yung mga factory ng droga. Nagpasok na naman dito sa ating bansa. May nahuling worth 6 billion, may nahuling worth 13 billion. Ang daming droga nun. Ibig sabihin, ang iniisip ng mga talagang mapangsamantala, yung maghahaman sa lapo, after ni Presidente, papasok na natin kasi ang susunod na maging Presidente, lamang sa survey. Hindi sumisigaw ng war against illegal drugs. Diba? Isipin nyo mabuti maging senaryo niyan. Bayan, mag-isip tayo. Kung gusto nyo lumubog talaga ng bansa natin,